Si Solomon sa dihang siya gihimong hari sa Israel, puli sa iyang amahan nga si David. Batanon pa siya, teenager pa. Di pa siya hamtong. Nasayod siya sa iyang mga kakulangon, iyang limitations, isip sa kabatanon nga magdumala sa dasod akong nasod sa Israel. Kita niya ang pagka diliangayan o unworthiness, ang iyang limitations. Mo nga nangayo siya sa Ginoo o kaalam aron siya makadumala sa iyang katawhan o kaalam. Wala siya mangayo og gahom, bahandi o taas nga kinabuhi sa Ginoo, kundi kaalam sa pag-ila sa unsay maayo og dautan, no? To recognize, determine what is right and what is wrong. To have a listening heart. Listening heart. That's wisdom. Kasing-kasing nga ibalo mo sabot sa mga pagbati sa uban, sa hunahuna sa ubatan. Muna yung ipangayo sa Ginoo. O kahimutan siya sa Diyos. Kaya wala ni mong ipangayo kaning mga butanga, kadaghanan ipangayoon sa mga hari, gaom, power, kayamanan, riches, bahandi, o kamatayon sa mga kaaway, kadaugan, batok sa mga kaaway, o taas nga kinabuhi, wala na gipuan pangayo ni Haring Solomon, kundi ang kaalam, the wisdom to know the difference between right and wrong, the wisdom to have a heart that listen to the needs of other people. Nindot kayo ang iyang ikuan, ipangayo sa Ginoo. Nya, siya nga, ihatag ko kanimo ang imong gipangayo kung dugangan pa kini. Hatagan ko pa ikaw mga bahandi. So, dili lang ang ipangayo nga kaalam, ang ihatag ni sa Diyos kang Solomon ko ni kidugangan pa. Kaya ang Ginoo dili gina siya matukngan sa iyang kamanggihatag, no? Sayang atong ipangayo dugangan pa sa Ginoo kay balo siya sa atong panginahanglan. He knows what we need. So dili lang atong ipangayo sa more, siksik-liglig ang umaapaw ang ihatag kanatong mga panalangin, mga grasya sa Ginoo kung kita gikahimutan kaniya. Kung ato pangayon ang mga butang nga subay sa iyang kabubuton. Dili kayo ng gihatag nga palig-ingna ni Solomon. No? We seek what God want us to give. Kung mangita tag mga butang nga dili maayo alang kanato, wala sa subay sa kabubuton sa hindi na niya hatag. Pero kung ang atong ipangita subay sa iyang kabubuton, dugangan pa kini. Sobra pa ang iyang hatag kanato. Ang atong ebanghelyo nagsaysay bahin sa mga napulo ka apostoles nga gipadala ni Jesus nga tinagura. Tagaan sila gahom sa pag-ayo sa mga masakiton, layas sa mga demonyo. Pagbalik nila, excited kayo sila, ilang sugilon ang nindot kayong ilang kasinatian. Unya, mo lagi na problema sa success. Ano lagi mga drawback tungkol sa successful ang misyon. Daghang mga tao ang nanuol kanila ng duko. Halos di na sila makataon. Tuningon si Jesus,
Mga tuta sa kadapit nga awaaw, kita-kita ra, aron ta makapahulay, mag-retreat, kung mag-outing ta sa sulugar, kita-kita lang, to relax, to unwind, kay sobra nato ka busy, halos di na ganit ang kakaon. So nagato sila sa bangka, paingon sa pikas nga side sa lanaw sa Galilea. Ang mga tao, nakita nila, asa sila paingon, so naglakaw lang sila, mas paspas pa yung naglakaw, mas dali nauna pa sila dito. Kaya basta kay kag baruto, usay kung hangin, sumsungon, dugay ka makabot, pero kung maglakaw ka, magdagan ka, nadali na kayo. Nauna pa sila dito. Nunya, pag-abot nila dito sa baybayon, ay nakita nilang mga tao nga arang kadaggang kayo, nakupatay. Pornada ng atong outing. Kaya mag-relax ta. Naana sa trabahoon nga naghulat ka na to. Mahimo si Jesus. Na-postpone ang ilang outing kaya na may mga tao nang inanglan. So, naluoy siya kay sila mga karnero nga walay magbalantay. So, nagsugod siya pag sangyaw. Pero at least ang mga alagad ni Jesus, nakapahulay sila. Kasi Jesus naman ang nagsangyaw, nag-preach. Puman naman sila nag-preach, so sila siguro, nag-relax sila. Jesus ang nag-angyaw. So, ingon ta siguro, wala gyud postpone ang ilang ka. Kasi sila nakapahulay man, si Jesus man ang nagsangyaw. Siya man ang nagtudlo. Siguro ni assist lang ang mga kinunan. Wala manggingon kung gipakaon ni sunog snacks ang mga tao. Probably, maghatag sa siyang pagkaon nito. Wala na sa ebanghelyo. Usually si Jesus, makita niya ang mga tao gutom. Tanaw din na siya sa niya pag tubag sa ilang mga panginanglan. Ang leksyon nga gihatag nato sa Ginoo nga bisan pa sa atong pagkabisi, daghan kag mga bulaton, busy sa negosyo, busy sa trabaho, busy sa sa panimalay, bulaton sa panimalay. Kinahanglan gyud ang mangitag panahon. Mag-inusara uban ang Ginoo. We need to spend time with the Lord alone. Kita na gumangitag pamaagi sa usan kay kung puro ta busy, wala na panahon sa Ginoo. Sa makakanta. Mawa ta sa direksyon. We have to spend time with the Lord kay siya man ang atong master. Aron nato may balaan unsa ang gusto niya sa atong kinabuhi. Kami mga kaparian, na gyud may panahon nga mag-outing, bago lang may nag-outing sa Bohol. Ano man gika sa dagang sa piyesta, sa Pasko pa gani, New Year, piyesta, Nobina, angkon sa Kwampa, preparation pa sa piyesta ng Santo Niño, busy gyud perme. Sige tagka-busy, malubat man, ma-burnout, wala na. Magkasakit, wala na din. Ka makaservisyo. So, kinahanglan mo tagpanahon, mag-relax panagsa to unwind, palgawa sa mga bad energy. O dili lang mag-relax, at least to spend time with the Lord. Nang konsulta, Lord, samta nagpahulay, so may imong gustong among buhaton, so may mga plano para sa among ministry. Kamu sa dili lang kay mga pare lang mag-retreat, mag-recollection. You have to unwind with your family. Sobra ka busy. Mag-outing, Domingo, kuman sa misa. Spend time with the Lord. Mag-pilgrimage mo. Kung personally, pwede sa mong mag-recollection sa kaugalingon, Spend time, pila ka minuto. Mag-ampo. Siguro sa dili pa matulog.
5 minutes, 15 minutes. Ang uban, magrosaryo. It's good habit na. Pag mata sa buntag, mataog sayo sa buntag, and then magpasalamat sa Ginoo. Mga yung instruction, Lord, sa may akong buhaton karong adlaw. Giyahi ako sa akong mga bulaton o sa may plano nito. Kinahanglan na tayo connection sa kanunay sa Ginoo. Kinahanglan nato na. Kaya kinahanglan ta as that's part of our being servants. So, ang mga sulugoon, basta panimulay ka ng mga kuhan ka ng kasambahay, hindi na magsulusululo siya. Siyempre, konsulta, ma'am, sir, sa may akong buhaton karong adlaw, o sa may akong lutuon, sa may akong paliton sa merkado. Ang mga kasambahay, hindi na sila plano-plano yung akong galingon. Ako muna akong paliton, muna akong buhaton. Na kay amo, mangonsulta ka sa imong amo. Mausa na. Kita, mga sulugoon mata, mga servants mata. We have to consult with our master, Lord, kung sa may imong gusto na mong buhaton karon. Na ako'y plano, pero sa manay, okay na rin mo. Hindi kita magbuot-buot. Usahay kayo mga bright mata. Kaya na akong buhig ka mag-usa. Pinata bang konsulta? Mo nang magkaya mukat ang atong kinabuhi. Hindi mata bright. Wata kayo buloon sa may tabo sa ugma, sunod adlaw. Mga sultan Lord, sa may nahibalo siya sa tanan panahon. He knows the future, so kaibalo siya kung sa angay natong buhaton. So we have to consult our master. As servants, we have to spend time with Him in prayer, constant communication. Muna ang mensahe sa atong mga pagbasa karon. Again, di nato pangitaon ang bahandi dinhi sa yuta kung bahandi nato sa Dios. So, we do not seek riches but wisdom. Divine wisdom kay mo na imughiya ka nato pagbuhat og mga desisyon uyon na kansubay sa kabubuton sa Ginoo. Aron to ato mahibal-an ang unsa ang kabubuton sa Dios, kinahanglan ta mangonsulta, kinahanglan ta magampo, kinahanglan ta maggahin og panahon alang kaniya. Hinaot pa unta.